po ay, given your political backgrounds, how does yung background nyo has influenced yung collaboration nyo on those themes involving politics and yung themes of corruption and yung accountability? Bago ko ipasa kay Kong Goma, no, sabi nga niya, ang ganda ng tanong. I think, kapareho siguro ni Elijah na hindi ko namukhaan. Batang UP tulad namin ni Goma, tulad siguro ni Mon na napakaganda ng mga issues nang natalakay sa kanyang mga likha at ni Direk Shugo Braico na ginagamit talaga yung medium para sa social commentary. I think, simple lang po tingin ko yung konting karanasan namin sa politika, parang lumawak lang ng konti yung perspektibo na hindi usually black and white, merong gray. Hindi yun binibigyan tayo ng rason para gumawa ng mali, pero ibig sabihin lang doon ay minsan, mas kailangan nating suriin kung ano ba talaga ang tama o mali. Hanggang ngayon, siguro bukas pa ang debate kung dapat pinotektahan niya yung kanyang anak, kung dapat ay umuwi na lang sila at tinalikuran nila yung kanilang sinumpaang tungkulin. Kung ginawa nila yun, baka buo pa ang pamilya ni Sarge. Isang bagay yun na maganda siguro tayo rin mapag-usapan. At siguro yun yung parang perspektibo dahil I'm sure kung marami tayong naging desisyon, lalo nung pandemya, na ang katumbas nga ay minsan buhay. At tingin ko yun yung mga bagay na the powerful medium of cinema, isa sa mga pwede nating mga pag-usapang mga bagay. One of the parang yung blessings ng cinema, mapag-uusapan natin yung love, life, the good, the bad, the moral, and immoral. Thank you. Thank you. Thank you, Direk. Yung sa karanasan namin ni Direk Dino sa politika, kung titignan mo itong salvage land na ito, isa lang to sa facets of what's happening in our society. Pinili ni Direk Shugo at ni Direk Dino na kunin natin pa isang storya dito. Sa hundreds and thousands na nangyayari, ito yung kinuha namin na facet ng society. At yan yung napanood nyo. Ngayon yung ano may experience sa politika, paano nakatulong sa character ko. Nung ako ay mayor pa, I deal with policemen. I also get to see criminals at work. So, yung mga yon, yung personality ng police, inabsorb ko lang, binalik ko lang sa memory ko, ginamit ko sa mga eksena na nakikita nyo dito. Pero, ang dami kasi pwedeng gawin eh. Pero, doon nag-focus si Direk Lino, doon nag-focus si Direk Shugo. Ito, yung salvage na nang i-focus natin. Ano ba nangyayari dito? Ano bang batas ang meron dito? Paano na sinusolve yung mga criminality? Paano nagtatrabaho yung mga criminal sa ganitong klaseng lugar? So, ganun. Maraming salamat po. Salamat. Thank you. Our next question po. Ayun, sa tabi niyo lang po. Ayan. Ayan. Tayo lang po tayo. Pakilala lang po tayo. Ayan. Hello po, I'm John of Film Talk. First of all, congrats po sa film. It's a very timely and action-packed film. So my question po is for Sir Richard. So, since 2018 pa yung last film niyo po, how does it feel to be back with a film like this po? Thank you. I'm very happy, and I know that the movie industry loves me. So thank you so much, Direk, for giving me this opportunity. Thank you, Direk Shugo, to Elijah, and to Mon. Alam nyo, sa totoo lang, talagang na-miss ko yung paggawa ng pelikula. The last movie I had was shot in Ormoc City. Tagal na, kami pa ni Sharon nun. 3 Words to Forever. Kaya nung pagbalik ko dito, medyo may konting ka pa na, bakit hindi ko ma-memorize yung script? Kasi sa trabaho na yung artista, araw-araw ito nagbabasa ka ng script. Minsan 3, 4 na pages. 200 na lang yun. Memorize mo na kagad yun eh. Pero ako, sabi ko, bakit isa o 2 pages pa lang? Hindi kumakagat sa utak ko. So, ganun. No, kinalawang ng konti. No? So, I really had to practice it. Sabi ko, Direk, pagbigyan niyo muna ako isang araw lang to. Oo, kumita. Direk Arman, no? Kumusta ka na? Alam niyo, totoo lang, sa lahat na nandito, nalala ko si Direk Arman. Direk Arman, sa pinakamatay ko na kilala to. Oh, sanggol pa na ako, kilala ko na yun. Ayop daw. So,
Sunshine Paradise. So, gano'n no, but nung, alam mo, pag artista ka, pag magaling yung ka-eksena mo, pati ikaw nadadala eh. Kailangan kasi, for you to be a good actor, at para maganda yung registration mo sa screen, dapat magaling. Magaling to mga to. Ibang klase. Sa totoo lang, hindi ko kilala si Elijah nung una. Tinanong ko direct, sino ba si Elijah? Kasi Elijah, ang bata yan. Award-winning na bata yan. Galing yan. So, ginugel ko pa eh. Ginugel pa kita eh. Si Elijah. Sibuot ko sa ito, matagal na to. Alam mo naman, talagang veterano magaling to. But overall, I really miss the industry. I miss making movies and I love it. And I'm glad that I'm back here. Again, as I can say it again that the movie industry loves me so much. Maraming salamat. Thank you. Thank you. And may question dito for Direct Shugo tsaka Direct Lino. Paano daw po nagsimula yung Salvage Land? Like, paano siya sinulat? Saan yung concept? Ipasa ko kay Direk Shugo Yes. siguro. The story really emanated from JC Pacala and Direk Shugo Cryco. So, Direk Shugs. Hello, magandang gabi po. Yung kwento po ng Salvage Land, nagsimula lang siya nung the idea of na yung mga kalsada or mga daan or mga lugar na parang nakakalimutan na ng panahon. And minsan may mga crime dito na parang walang pakialam yung karamihang mga tao. Parang I remember, I lived dito sa may Fairview area. Pag dumadaan ka dyan, may mga patay, tatawag nila Salvage Land. Noon na pa, mga 80s, ganyan. So, yun, and then the idea of yung lugar na lawlessness, sumama na yon when we thought of what if we make an action movie that is neo-western yung genre. So, nung yun yung napag-usapan, yung elemento lumabas na. Lawlessness, harsh lands, the conflict, the clashing values of the old and the new, mga ganyan. So yun, doon po na po yung Salvage Land. Kami naman, I think similar ni Kong Goma, yung napaka-attractive sa story is napaka-simple niya. No? Pag simple kasi siya, minsan mas lumalabas yung complexity ng gusto niyong pag-usapan. May nangyaring krimen, wala namang umaangal, walang nagsusumbong, walang makakaalam kung pagtatakpan niyo. May kapalit na gantimpala, may mapapahamak ka kapag nakialam ka pa, anong gagawin mo? So sa amin ang interesting ng konsepto yung moral question. Pag may nangyaring krimen pero walang naapektuhan at walang nakakaalam, anong gagawin natin? Magsusumbong ba tayo or magsasalita? And then yun yung pinagawayan ng mag-ama. So sa amin ang sarap himayin nung ganun minsan kasimple. Ang daming problema sa mundo, pag pinakinggan mo yung mga abogado, mga politiko, komentaryo, lahat komplikado. Pero minsan ganun kasimple lang. Magsasalita ba tayo? Or hahayaan lang natin na ganito? Thank you, Direk. Our next question po, ayun. Tingnan natin yung mic. Ayan, sorry. Siya po muna. Sorry. Thank you. Hello, ako si Paul. So, tatanong ko naman for Elijah and Mon. Since tingin ko I speak for a lot of us na may collective whiplash. Ang huling kita natin kay Elijah sa raging. So, traumatized siya. Hindi siya sasalita. Si Mon, coming from a place of principle sa Quezon. So, may whiplash na halos hindi magmura si Mon sa Quezon. Tapos dito parang wala siya ibang alam sabihin. Gusto ko lang itanong ano yung naging process nyo sa pag-embody ng character based to screenplay and yung collaboration nyo with each other, with Richard. Actually, medyo challenging talaga yung character ko dito kasi halos nag-lapse yung shooting nito Hindi pa ako tapos masyado sa Quezon nung sinushoot namin to. So, kailangan ko talagang maihiwalay si Aguinaldo kay Donald. So, physically, medyo experiment kami with our production designer, si Mela Danao.
iniba namin yung itsura ko. And yung kasing character ni Donald ay parang nire-represent niya yung takot dun sa lugar eh. Even mga pulis, ilag sa kanya talaga, at yung kawalang yung katiwalian at yung kawalang batas doon sa Salvage Land mismo. So yun yung nire-represent ni Donald. Typical kontrabida siya pagka tinignan mo, pero ang challenge sa akin, parang mas may dahilan siya kasi obsessed siya kay Sally eh. So ang pinaglalaban niya yung pag-ibig niyang mali. So napakaganda nung pagkakasulat ni Direk Shugo, at syempre napakasarap maging direktor si Direk Lino kasi nung una yan medyo intense yung mga atake ko. So tinitimpla niya ako during the shoot, kung saan pupunta, kung kailan dapat may lumalabas yung aking buwang, kasi minsan pumipitik, minsan mahal niya si Sally, minsan biglang magagalit, and eventually gusto niya nang patayin. So, yun yung naging proseso. Ako po, siguro kung sa ibang mga pelikula, I always aspire na ibahin yung physicality, yung tono ng boses, lahat ng ganyan para mag-iba yung character. Ito si Jules, isa siguro to sa mga character na pinakamalapit sa tunay na ako. Wow, tunay na ako. Sino ba ako? Una pa ganun. No, but genuinely, yung mga Principio is one of the purest characters I've ever portrayed. Napakaputo ng puso at ng intensyon. Yung siguro kaibahan lang namin na yung pagiging stubborn and yung recklessness din, yung padalos-dalos sa desisyon. So yun yung, pero dahil nga malapit siya sa akin, mas malaki yung pressure siguro kasi nga I'm representing a character with ideas that I really believe in and a perspective na gusto kong i-champion at sana may inspire siguro kabataan o kung sino man sa mga aksyon at paniniwala ni Jules. So mas may pressure na parang paano ko siya gagawing relatable, paano ko siya gagawing tao, paano ko siya gagawing madaling maintindihan at hindi yung mayabang, di ba? Usually hindi siya, ayaw ko siya i-play na self-righteous eh, na parang ako yung tama, hindi ikaw pa. Mas ano lang, yung nakikinig pa rin, may respeto pa rin sa otoridad, and syempre hindi naman ako police, so iba yung protocol pagdating kay Jules. But yeah, generally it's a character that's probably closest to what I believe in and my ideas. So, because of that, aside from that, nag-workout ako, di na halata, nag-workout ako for this. Kasi naalala ko lang nung look test namin, sabi ko, shit, ang payatot ko, ang liit ko, hindi ako paniwalang pulis. So, I had to work out a little bit. But yeah, we had to learn how to, marunong na naman ako mag-barrel, so extra training for that. But yung motor, yung bike, my mom hates bikes, so nag-aral ako, first time ko mag-bike, marunong na ako, napahiya ako nung first day, kay Direk Lino, namamatayan ako. Pero natutunan ko naman eventually. Thank you po for watching Raging, by the way. Thank you. Thank you po. Our next question kay Kat. Hi po, good evening po. I'm Kat po, content creator po sa TikTok. I'm just gonna ask po, Direk, first and foremost po pala, congratulations po for the film. Direk po, gusto ko lang pong tanungin if intentional po ba yung setting ng film? Like, the film started po during sunset and the film ended during sunrise. It's like the POV po kasi of Elijah. So, I think is it connected po ba sa life ni Elijah? Thank you po. Sa isang banda, oo. In fact, pag napanood nyo na ng pangatlong beses, sana meron sa inyong umulit. Pag napanood nyo, napakalungkot. Kasi pag nakita nyo yung krimen sa unang eksena, lahat ng tao halos sa kwartong yan mamamatay sa pagkatapos ng pelikula. So minsan, para sa akin, meron na akong mga taong malapit sa akin na wala na dito. Minsan pag tinitingnan ko yung buhay, napakaikli. And we have to make sure that pag merong hinarap sa ating mga desisyon, pag-isipan natin mabuti kasi baka yun na yung huling desisyon na mahalaga na ibabagsak sa atin. So to me, it just makes what's at stake. Nilalagay niya kung yung nakataya, mas nagiging mabigat yung nakataya. Kasi lahat ng desisyon nila, napakabigat nung consequence sa dulo ng film.
So, may joke ako kay Direk Shugo na sana minsan magsulat siya ng hindi isang araw lang. Kasi yung nananahimik ang gabi, isang araw. Yung caretakers ni kung saan na-nominate si Dimple sa Asian Academy, Dimple's Iza, isang araw. Ito, sinulat niya, isang araw ulit. Pero merong mamaya, we can talk about it. May sa cinema rin yun eh. Pero yun, nabibigyan ng ako yung mas mabigat na kabuluhan, yung mga desisyon natin. Kung alam natin ngayon may makaaway tayo sa parking. Ngayon, merong malungkot, tapikin natin sa balikat. Meron tayong matagal ng kaibigan hindi nakikita, imbis na kaway, yakap. Kasi baka yun ay huling pagkakataon na makikita natin sila. So sa akin yung time is very important. And sa pelikula as well. Pero merong kwento dyan si Direk Shugo, siguro sa mga mahilig sa cinema, doon sa konsepto nung oras. Direk. Sorry. Ayun. One of the teachers na napasulat ng workshop, Sir Bing Lao, said parang na tumatak sa akin was film sometimes is bound by time and space. So isa yun sa mga nung pelikula yung minsan kasi 'di ba kahit sa buhay natin parang we are defined by minsan as a day of our lives. Sa kaso nung mag-ama, yun yung yung araw, yung simula ng araw na yun hanggang sa matapos yung umaga hanggang gabi magkinabukasan. Doon na resolve yung matagal na nilang mga issues sa isa't isa at mga hinanakit at mga na hindi masabi sa isa't isa.